Ano ba yung pinanggalingan at yung kalikasan ni Kristo? What is the origin and the nature of Christ? Alam niyo, napakasimple lang po ng sinulat ni San Pablo, no, Pastor Pablo, doon sa Filipos 2, 5, 6. Ito madalas kasi po nilalaktawan ng isang religion na pinapakilala nila na si Kristo ay tao lang, taong tao. Iniiwasan nila itong talatang ito eh. Pero kung sinabi ng sumulat sa ibang libro na si Kristo ay nagkatawang tao, pwede bang sabihin niya sa ibang aklat na si Kristo ay taong tao lang? Hindi. Kasi yung sumulat, yung author, kung ano ang pagpapakilala niya kay Kristo sa isang libro, ganun din ang pagpapakilala niya kay Kristo sa iba pang mga libro na sinulat niya. Hindi ba? Here are the Apostle Paul's affirmation of the deity of Jesus Christ. Just play back to review. So, ganun ang isang tamang diskarte sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alamin mo muna kung sino yung author ng isang libro. Yung author ng libro, hindi yan magbabago ng kanyang paniniwala tungkol kay Kristo kapag nagsulat siya uli ng tungkol kay Kristo sa ibang mga libro niya. Right. Sabi diyan, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo, kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos. Ano ibig sabihin ng katangian ng Diyos? Jesus was in the form of God. Sa madaling sabi, si Jesus ay nasa anyong Diyos. Siya ay Diyos. At ang sabi diyan, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay niya si Diyos. Bakit hindi niya itinuring? Kasi siya po ay nag-anyong tao. Nagkatawang tao. No? So kung sinabi po sa talatang ito ng Filipos 2, 5, 6 na siya ay kapantay ng Diyos at nasa kanyang Diyos, ang ibig sabihin, meron siyang katangian, meron siyang ginawa na katulad ng sa Diyos. Dahil kapantay niya ang Diyos at siya ay nasa kanyang Diyos. Panoorin ang kumpletong talakayan sa Bishop TV 3234 YouTube channel.